Maraming problemang kinakasangkutan ang aming barangay, pero ang higit na nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan dito ay ang poverty o kawalan ng pera. Ano nga ba ang poverty? Ang poverty ay ang kakapusan o kawalan ng pera para suportahan ang pangangailangan ng pamilya lalo na sa kanilang mga anak. Bakit nga ba nagkakaroon ng poverty or kakulangan ng pera? Base sa nakikita ko sa aming komunidad, nagkakaroon ng poverty dahil sa mga magulang na hindi alam iprioridad kung ano ang kailangan at kung ano ang mas nakakabuti sa kanilang pamilya. Ang halimbawa nito ay mas inuuna nila ang pag-inom, lalo na sa mga kalalakihan. Inuuna nila ang pag-inom kaysa pagbili ng pangangailangan ng kanilang mga anak o pambili ng makakain. Para sa akin, mahirap solusyonan ang poverty kasi nakadepende ito kung paano patakbuhin ng isang individual ang kanyang buhay para matamasa ang magandang kinabukasan ng pamilya at especially sa kanilang mga anak. Paano nga ba masusolusyonan ang poverty or kawalan ng pera dito sa aming komunidad? Bilang isang economic planner, una, dapat alamin natin kung ano ang mas inuuna natin, ang wants ba natin or ang needs. Dapat kailangan din natin maging responsibilidad at masinop sa paghawak ng pera. Ang pangalawa ay ang patuloy na pagsuporta ng gobyerno sa mga estudyante para matamasa ang kanilang magandang kinabukasan. Malay mo, sila ang pag-asa ng kanilang pamilya para umangat sa kahirapan at hindi na maranasan kung anuman ang meron sila ngayon. Pangatlo naman ay dapat babaan ang qualification rate para sa mga manggagawa. Alam naman natin lahat na dito sa Pilipinas ay ang taas ng qualification rate para sa mga manggagawa. So bilang isang economic planner, balak ko na babaan ang qualification rate para sa mga gagawa para mas maraming individual ang makapasok sa trabaho upang suportahan ang kanilang pamilya. Ito ay magiging solusyon or para maiwasan ang poverty dito sa ating komunidad or ating bansa. At ang pang-apat ay ang pagsuporta ng gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho para sa mga nangangailangan. Pero bilang individual, ating isaalang-alang na wag natin lahat ibigay ang responsibilidad sa gobyerno dahil tayo ang mas nakakaalam kung ano ang mas nakakabuti sa ating sarili. At ang panghuli ay ang pagbibigay ng subsidy para sa mga mahihirap o para sa mga nangangailangan upang suportahan ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Dapat gamitin sa wasto ang binibigay ng subsidy ng gobyerno, hindi kung saan-saan man. Bilang isang economic planner, masasabi ko na lahat ay matatamasa basta simulan sa ating sarili. Maging masikap, maging maparaan para matamasa ang magandang kinabukasan para sa pamilya at para sa sarili. At bilang isang economic planner, dapat tayong lahat ay aangat.